Hello sa inyong lahat. Ako nga pala si Nene. At sa wakas, nandito na rin ako sa YouTube. Alam niyo ba, ilang beses ko na itong sinubukang i-record kanina. Munti ko nang basagin yung cellphone ko sa sobrang, at tama ba to na sinasabi ko? Parang may nakatingin sa akin na ba nagsasalita ako mag-isa. Tapos nung tumingin ako, yung aso lang pala namin, yung nanunumbat. Pero kinaya naman. Ngayon talagang nagsimula na tayo. Maraming salamat kasi nag-click kayo dito sa video ko. Kahit siguro napindot nyo lang na hindi sinasadya, okay lang yon, tanggap ko na. Sa channel na ito, samahan nyo ako sa paggawa ng aming kwarto. Gagawin lang namin maaliwalas para masarap tulugan. Pangako ko sa inyo, susubukan kong huwag masyadong magkamali. Pero kung may mangyari man na madulas ako, manimutan ko yung sasabihin ko o may mali akong magawa, huwag nyo lang pansinin na, ituring nyo na lang na special future itong vlog ko. Gusto ko munang maging si Lance ngayong araw, pero ang itawag niya sa akin, this is Nay! Bakit nga ba gustong umihin ng mga aso sa mga gulong ng sasakyan? Marami nagsasabi na dahil lang madumi o matigas, pero hindi lang pala yun. May tunay na dahilan talaga. Una, dahil sa amoy. Ang ihi ng aso ay may dalang impormasyon kung sino sila, gaano sila katanda, lalaki o babae. Ang gulong ng sasakyan ay goma at madalas itong dumadaan sa iba't ibang lugar. Kaya naiipon dito ang amoy ng ibang hayop, ibang aso at iba pang bagay. Na alam nyo ba na kapag umiihi sila dun, parang sinasabi nilang ako na ang may-ari ng lugar na ito. Maabot ang amoy. Para sa mga aso, ang pag-ihi nila, yun ang way ng kanilang pag-uusap. Scientists call it scent marking. Na para tayong nag-iiwan ng sulat o notes sa ihi nila, nalalaman ng ibang aso kung sino sila o kailan sila. Bakit gulong? Kasi po, gusto nila yung matataas at matitibay na bagay. Yung gulong, hindi basta-basta nabubura ng hangin o ulan. Kaya tumatagal ito ng 3 araw at posibilidad na babasa ng ibang aso yung mensahe nila. At pangatlo, madalas talaga sa gulong, nag-iipon yung amoy. Parang community board siya. Kaya pag may aso na umihi doon, susundan na rin ng ibang aso. Yun lang, sana may natutunan kayo. Pagkatapos ko nga palang magpintura sa kwarto, kumain muna ako. Dahil masyadong kumukulo na yung tiyan ko. At habang nagpapahinga ako, nanood muna kami ng Netflix. Yung Wonderful Tonight, yung bago, yung kay Kim Molina at kay Gerald. Panoorin nyo, kasi nasingit ako sa palabas na yan for the first time. Pagpapatuloy ko na ulit ang pagpipintura ko para mabilis akong matapos. Sa pagkakataong ito, pinipilit kong ayusin yung pagbo-voice over ko. Alam ko hindi ako perpekto dahil nagsisimula pa lamang ako. Pero hayaan nyo, sa susunod na may request kayo kung sino ang gusto nyong gayahin, gagayahin ko. At sana tulungan nyo rin akong gumawa ng aking content para magkaroon ako ng lakas na loob na gawin ito at matupad ang inyong mga hinihiling. Mag-ASMR muna tayo ngayon, tapusin lang natin ito. Medyo mahaba pala ito. So ayun, umpisa na namin lagyan ng itim yung may mga guhit dyan. Hindi nga muna pala ako gumawa dyan ng katarantaduhan kasi gusto kong maging si Darna. Shoutout nga din muna pala sa mga kupal na nandyan sa screen. Baka naman may mag-sponsor ng pintura dyan kasi kinulang kami sa pintura. Wala pa akong sahod. At wala pa rin sahod yung tita kong nakapink. Alam niyo ba, yung kasama ko na yan sobrang introvert. Kaya hindi niya mapakita yung sarili niya dyan. Lagi yung nakatalikod. Minsan tinatakpan niya pa yung mukha niya. Akala mo naman aswang siya. Pwede rin pala kayo mag-request kung ano pa ang pwede naming idagdag dyan sa ginagawa namin. Kung ano ba ang babagay para sa design na ginagawa namin ngayon. Nagulat nga rin pala kami kung nakikita nyo yung salamin kulang ng isang glass kasi nabasag. Ano nga pala ang pwede naming ilagay na kulay doon sa gilid ng bintana?
Akala niyo siguro madali lang itong ginagawa namin, na napagtitingnan mo, akala mo madali lang. Pero nakakapagod, kaya kung may gagawa kayo ng ganyang design sa bahay niyo, magpatulong kayo. Hindi na nga kinakaya ng kasama ko dyan kasi sobrang sakit din ang puson niya nung araw na yan. So ayun nga, napagdesisyon na namin bukas na lang ituloy kasi may pasok rin kami kinabukasan. Mapupuyat kami at wala pa kaming pahinga. At ayun nga, napuyat pa rin ako kasi tingnan mo tong bata na to, kahit online magbato-topic daw kami. Miss na ako ng kapatid ko na yan. Sabi nga niya, siya daw ang bunso sa aming magkakapatid kahit di naman namin siya kadugo. Pero ayan ang pinakamamahal kong bata. Kasi isipin mo siya ang nakapagbibigay saya sa aming pamilya. Bata pa lang pala, nasa amin na yung bata na yan. Kaya sobrang lapit ng loob namin sa kanya. Halos lahat siya ang nagiging libangan noong baby pa siya. Kaya napalapit na lang napalapit yung loob namin sa kanya. Umabot pa sa time na akala namin kukunin na siya at hindi na namin siya makikita. Sobrang bibo kasi niyan at sobrang nakakamiss talaga pag naglalayo siya sa amin. Hindi ko din alam bakit lumobo ng lumobo yung ganyang bata na yan. Sobrang takaw kasi. Nakakamiss yung bata na yan. Pero madalas nakakabwisit. Sobrang tigas ng ulo. Kung gaano karami yung hibla ng bangs niya, ganon din karami ang sakit na ulo na binigay niya sa amin. I just had to let you know you're